magulang ko na anak nila. Mahirap sa akin kasi bilang isang anak, hinakwil ka ng mga magulang mo na hindi ka gusto. Tapos ngayon lang sila magparamdam dahil abroad ka na. Napakasakit po kasi mismong pamilya mo ayaw sa'yo. Alam ko namang ngayon nandito ako, plastic lang yung pinapakita nila. Lalo yung mga anak ko wala sa kanila, wala sa pamilya ko, nasa ibang tao. Kasi doon na lang ako nagtiwala kasi gusto ko maibigay kung ano yung kailangan ng mga anak ko. Mahirap yung pinagdaanan ko simulat sa pool. Kasi iba yung broken family ka na, tapos yung anak mo pa broken family pa rin. Naranasan ko lahat ng hirap ng buhay ko simula nung bata ako. Minagtrato ako. At saka ginahasa din ako. Mahirap po. Grabe ang hirap ng buhay. Kaya sabi ko sa sarili ko, ayaw ko iparanas sa mga anak ko kung ano yung naranasan ko kasi mahirap tumira sa ibang tao na hindi mo kakilala. Wala kang pinag-aralan kasi broken family, maliit pa lang ako, pinamigay na. Hindi ko alam kung kanino ko sabihin, kanino ko ilabas yung sama ng loob ko sa pamilya ko kasi wala din akong friend na tunay. Hindi ako showy sa tao. Nagtatago ako sa dilim. Kaya lagi akong mag-isa, kaya minsan sinasabi ko na lang sa sarili ko, kinakausap ko yung sarili ko, nakaya ko to. May marating ako sa buhay kahit nadapa na ako ng ilang ulit. Yung pinili kong lalaki, hindi ako pinagbibigyan ng maayos. Ang hirap po na ganito yung naranasan ko. Simula bata hanggang ngayon, ranas ko rin ang hirap ng buhay ko. Yung kanyang husband naman ay ipinagpalit siya sa iba at iniwan. At siya pa yung inaway, no? And then nung siya po ay nag-decide na kumawala, nag-abroad. Then nung nalaman na nasa abroad na, tsaka naman naging malapit yung kanyang mga kamag-anak or kapamilya na nagtakwil sa kanya. So napakabigat, napakasakit kasi isipin nyo guys kung ikaw mahina ka, malamang hindi mo kakayanin yung pinagdaanan niya. Pero malakas si ate, Sweet Dream. Kumbaga, buo yung loob niya kaya siya lumaban kasi meron siyang pinaghuhugutan, and that's her children. And any woman na solo parent, ang pinaghuhugutan talaga ng lakas nila ay mga anak nila talaga. Okay, so yun yung kanilang strength na naiiwan ba? Yun na lang yung nalalabing strength nila Yun na lang yung nagiging hope nila na kaya sila nagsusurvive para sa mga bata, para sa mga anak. Diba? Sabi nga, ang babae kayang kayang mag-go on ng walang lalaki, kayang mabuhay ng walang lalaki. So, yun yung parang filosofiya ng mga solo parent na kung ikaw ay iniwan, sinaktan, kumbaga sa mga babae, hindi katapusan ng mundo yun. Hanggat meron silang mga anak na kumakapit para sa kanila, ay talagang lalaban at lalaban ng mga kababaihan na yan. And saludo ako sa mga yan kasi napaka-strong nila Strong personality yung mga solo parent. Yung mga lumalaban ng walang partner, yung lumalaban para sa kanilang mga anak.